Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi nila, isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, hulihin natin at paghigantihan. Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko, tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo si Yahweh, siya'y inyong papurihan, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya't tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook,
na dating pinagbabautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. And the people again picked up stones to throw at him. I have done many good deeds in your presence, which the Father gave me to do. For which one of these do you want to stone me? We do not want to stone you because of any good deeds, but because of your blasphemy. You're only a man, but you're trying to make yourself God. It is written in your own law that God said you are gods. We know that what the scripture says is true forever. And God called those people gods, the people to whom his message was given. As for me, the Father chose me and sent me into the world. How then can you say that I blaspheme? Because I said that I am the Son of God. Do not believe me then, if I am not doing the things my Father wants me to do. But if I do them, even though you do not believe me, you should at least believe my deeds, in order that you may know, once and for all, that the Father is in me, and that I am in the Father. Once more they tried to seize Jesus, but he slipped out of their hands. Jesus then went back again across the Jordan River to the place where John had been baptizing, and he stayed there. Many people came to him. John performed no miracles, they said, but everything he said about this man was true. And many people there believed in him.